At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at ito ay Kaiju number 8 nga tayo, episode 3. So ayan, ay isabay natin to kay Solo Leveling. So yun pa si Solo Leveling, parang niisip ko kung i-drop na lang natin yan tapos palitan natin ng bago. But anyways, ay ito nga sa mga hindi pa nakakapanood sa inyo ng Kaiju number 8, ay try nyong panoorin itong si Kaiju number 8, malupit-lupit din. At tignan nyo kung pasok sa panlasa nyo. At kung okay sa inyo, ay ayan, balik kayo dito sa channel natin. But anyways, ayan nga, ay bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa channel natin, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit, ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At so dito ngayon magsisimula sa pagtatagpo ni Kafka at ng babaeng blonde na nga na to. At dito sabi nga ng babae na siya lang ba o talagang amoy kaiju itong si Kafka dyan. At then ay dito nga sagot na itong si Ichikawa at ang sabi na nga dyan na nagtatrabaho nga raw kasi sila sa kaiju disposal kaya ganun. Pero sagot nga itong babae at sabi na nga dyan, kung ganun, anong ginagawa ng mga trabahador ng kaiju disposal dito? Pero ito nga, habang nagkakadiskusyonan na itong dalawa ay biglang may narinig na krik-krik na dyan etong si babaeng blonde na to. So baling ngayon siya dyan at pagtingin niya is dito nakikita niya eto ngayon si Kafka buhat-buhat etong company car na hinagis niya. So dito nagulat nga etong babae, sabi niya nga dyan, what the? Sabi niya ganyan. At dito ay biglang napatanong siya, sabi niya nga dyan na imposible, wag sabihin na to ni Kafka na meron nga rin siyang sarili niyang suit kasi nga diba etong babae may suit siya. So dito sa kabilang banda ayun si Ichikawa napapa-facepalm na lang siya kasi nga alam niya itong ginagawa nga dito ni Kafka. But then pagkatapos nga dito ay baling na ito si Kafka dyan sa babae at ang sabi niya nga dyan, Kafka Hibino, wag mong kakalimutan yung pangalan na yan, babae ka, sabi ng ganyan. So nagigigil etong si Kafka dyan kasi nga medyo maldita etong babae. But then ay pagkatapos nga dito ay tahimik etong babae, pero sa kabilang banda ayun yung butler niya na isingit na yung sasakyan niya dyan sa parking lot kasi nga yan yung pinagtatalunan nila dyan But then ay pagkatapos nga dito ay salita na itong babae at ang sabi niya nga dyan na kaya siya pumunta dyan kasi nga para sa ano lang ba, panibagong milestone ng buhay niya. Pero mukhang may enjoy niya yung pagpunta niya dyan. At dito, ang sabi niya pa na sige, pagkakatuwaan niya nga lang daw muna etong si Kafka, sabi niya ganyan. At then pagkatapos nga niya na eto nga alis na ngayon etong babae, sabi niya nga dyan, si Basu, tara na, alis tayo, sabi niya ganyan. So yun yung pangalan ng butler niya. So eto, habang umaalis yung babae, tingin-tingin lang etong si Kafka niya, hindi siya naimik. Pero pagkatapos nga nito is BAM! So dito, labas naman na etong si Ichikawa at ayan nga, sinisermonan niya etong senpai niya. Sabi niya nga dyan, senpai, siguro naman di mo ginamit na yung kapangyarihan mo, sabi niya ganyan. Pero ito, sumasagot pa etong si senpai niya, etong si Kafka, sabi niya nga dyan, nakita naman ito ni Ichikawa, diba? Hindi niya pinakita yung kapangyarihan niya, ginamit niya lang yan dun sa part na wala nga makakita, wala makakapansin. Pero itong gigigil pa rin si Ichikawa, sabi niya nga dyan na hindi yan yung issue. Pero ito, habang sinisermonan niya etong si Kafka ay biglang datingan na dito itong mga gwardya. Sabi nga nila, teka, ano yan, may narinig kami, anong kaguluhan yan? Sabi nga ganyan ng mga gwardya. So ito, sabi ngayon ni Ichikawa na hindi boss, wala lang to, sabi niya ganyan. At ito nga, baling ulit siya dyan kay senpai niya at sabi niya nga dyan, ikaw senpai, sige, subukan mo ulit gawin yan at sigurado tanggal tayo dito, sabi niya ganyan. At then ay pagkatapos nga nito is dito na pinakita ngayon ito nga yung building at yung lugar kung saan gaganapin itong second stage ng examination nila. So ang laki at ang ganda. At sabi nga dito na itong second stage na mangyayari sa kanila, ito na yung pinakamahirap na examination na mangyayari sa human history, sabing ganyan. At then ay pagkatapos nga nito ay dito na nagsimula itong first part ng second stage at dito ay may hinihingal na nga at labas na ngayon dyan itong si Kafka. So dito, ang sabi nga ni Kafka, teka lang, bakit ganun? Bakit di ako makasabay, sabi ng ganyan. At ito nga, nasa hulihan na itong si Kafka sa mga tumatakbo dyan. So dito sa loob-loob na ni Kafka, bakit
bakit ganun? Araw-araw naman siyang nag-workout, kasama yan sa daily routine niya. Tapos pati yung trabaho niya dyan sa pagiging kaiju disposal, mabigat na trabaho yun pero araw-araw ay nagagawa niya ngayon, walang problema sa kanya. So ibig sabihin, nasa kondisyon yung katawan ni Kafka, pero bakit nga ganun? Bakit di siya makasabay dyan? At then, ay dito na nga nagkaroon ng konting flashback sa pag-uusap nila ni Ichikawa bago mag-start itong second stage. At dito sabi nga ni Ichikawa na itong second stage may dalawang part yan. So yung unang-unang part ay yung sa fitness test at yung sa pangalawa naman aptitude test. At so now, itong aptitude test, yung pangalawang section, wild card daw yan kasi kada year nagbabago-bago yung content niyan. Kaya mahirap talaga paghandaan yan. So kaya dapat ang gawin nila dito pa lang sa first part na to, sa fitness test, dapat mataas na yung score na makuha nila dyan. Nang sa ganun nga, meron silang panghatak just in case dyan sa second stage sa may aptitude test. At so dito tingin-tingin ito si Kafka kasi naiintindihan niya na dapat mataas yung makuha niyang score sa unang part pa lang. Pero eto nga, umpisang-umpisa pa lang, wala na, nasa hulihan na, nasa dulo etong si Kafka dyan. At then pagkatapos nga nito, isa yan, hala, sige, tuloy etong physical o fitness test dyan. At etong si Kafka, ganun pa rin, hingal na hingal siya. At yun, nasa kulelat pa etong posisyon ni Kafka dyan. At then, ay dito nga habang tumatakbo, etong si Kafka, wala na, talagang wasted na siya dito. At sabi niya nga dyan, teka, eto ba yung sinasabi nila na kapag nasa 30 ka na, paubos ka na, sabi niya ganyan. At so dito ay habang nahihirapan nga itong si Kafka, ay bilang naisip niya dito na bakit hindi niya kaya gamitin yung kapangyarihan niya ng konti, kahit konti lang, at sigurado mauungusan niya bigla itong mga to. But then pagkatapos nga niyan ay dito konting push pa itong si Kafka dyan. At then pagkatapos nga niya, miss ba? So dito ganun pa rin, na frustrate nga dyan itong si Hibino Kafka. At eto nga, lapagan ngayon ng mga numbers dyan. At tapos na nga ngayon etong ang physical o fitness test dyan. At eto nga, biglang labas na etong babae. At sabi niya nga dyan, wow, ang bilis sabi niya ganyan. Una pa lang, nagmumukha ka ng engot, sabi niya ganyan. At eto nga, yung result kasi sa physical o sa fitness test neto ni Kafka ay out of 225, pang 219 siya. Sa matindi, bandang dulo, bandang kolelat nga. Eto nga sa result ng fitness test neto ni Kafka. So dito, biglang naalala ng babae yung sinabi ni Kafka sa kanya na yung pangalan niya, siya nga si Kafka Hibino. So sabi ng babae, Kafka Hibino, hindi ko talaga kakalimutan yung pangalan na yan, sabi ng ganyan. So dito nga, eto si Kafka mabaliw-baliw, sabi niya nga dyan, hindi, kalimutan mo na yung pangalan ko ngayon din, sabi niya ganyan. So medyo makulit lang dito sa part na to. Pero eto nga, biglang singit na dyan etong si Ichikawa, sabay sabi na teka lang senpai, hindi mo naman siguro ginamit yung kapangyarihan mo. At eto nga, tayo na etong si Kafka, pagpag na siya, sabay sabi na lahat sila dito talagang ginagalingan, talagang nag-work hard sila dyan. Kaya hindi patas kung gagamitin niya itong kapangyarihan niya para lang magkaroon siya ng sarili ng advantage nga. So ang lupit ng paninindigan nito ni Kafka. Pero pagkatapos nga nito ay iyak-iyak na yun dyan itong si Kafka, yug-yug niya itong si Ichikawa, sabay sabi niya nga dyan na hindi, gusto nilang sabihin talaga yung mga salita na yan para magmukhang cool. Pero sa totoo niyan, dapat ginamit niya na talaga yung kanyang ability, yung kanyang kapangyarihan. Kasi nga naman, ang tagal na raw na panahon since nung makasali nga siya dito sa second stage na to. So kaya siya nangungulelat. Pero eto nga, tingin itong si Ichikawa dyan sa mga iba pang aplikante. At ang sabi niya ngayon dito kay Kafka na mukhang hindi lang yan yung rason kung bakit siya nangungulelat. At then after nga niya na italo na dito sa office na nito ni 3rd Division Captain Mina Ashiro. So eto nga, yung kababata nito ni Hibino. At binigay na nga sa kanya dyan yung listahan ng mga aplikante. At dito sabi nga ng lalaki na marami nga raw sila dito ng mga interesting na mga aplikante ngayon. Pero katulad dun dati, mukhang di pa rin interesado dyan etong si 3rd Division Captain nila, si Mina. Pero eto nga, sa pagtingin nga ni Mina dyan, nakakita niya etong application form nga dyan ito ni Hibino Kafka. So dito sabi nga ngayon ni Mina, okay sige, tuloy mo yung report mo, makikinig ako, sabi niya ganyan. So dito nagulat itong lalaki kasi nga first time nangyari yan, yung magkakaroon ng interest etong si Mina sa iba pang mga aplikante. At din dito nga salita na etong lalaki, sabi niya nga dyan, okay sige, magsimula tayo dito. At naputol ngayon itong pagsasalitaan lalaki dahil talo na ngayon dito yan sa side na ulit ni Ichikawa at saka nga neto ni Kafka. At so dito ay tinuturo na ni Ichikawa dyan kay Kafka kung sino-sino pa yung ibang mga malulupit pa na aplikante. At
Ang una na nga dyan ay etong si Haruichi Izumo. So itong si Haruichi ay valedictorian niya na graduate sa Tokyo Neutralization University. At sa lahat ng mga graduates nga raw dyan, etong si Haruichi yung unang-unang prospect. At dito, sa kanilang first part, yung fitness test part, second place yung nakuha niya. At ang sunod naman dyan ay etong si Iharu Furahishi, powerhouse valedictorian ng Hachioji Neutralization Technical College. At dito sa kanilang fitness test, siya naman yung nakakuha ng third place. At ang pangatlo ay etong si Aoi Kaguragi, ang tinaguriang Rising Young Star. At dito sa kanilang fitness test, siya yung nakakuha ng first place. Pero tuloy pa dito ni Ichikawa na hindi lang ito yung tatlo yung magagaling dyan, dahil pati yung ibang nilang mga kasama dyan, magagaling nga rin daw na nanggaling din sa iba't ibang Neutralization University. So now, kung under nga raw ito ng normal na circumstances o normal na sitwasyon, lahat ng mga candidates dyan matuturing ng mga elite o mga executive candidates, sabi niyang ganyan. So kaya nga dito ay napasigaw na ng bahagya. Etong si Kafka, sabi niya nga dyan, kaya naman pala hindi siya makasabay kasi ang lulupit ng mga kasabay niya dyan. Pero tuloy pa ngayon dito ni Ichikawa, pero sa kanilang lahat dyan, ang pinakamalupit ay yung babae na yun. At siya nga raw yung tinitignan ng lahat dyan. At etong babae, siya rin yung tinatawag o tinagurian na greatest talent of all time. So ibig sabihin siya yung pinakamagaling sa kanilang lahat dyan. So dito napapatingin etong si Kafka, at then pagkatapos nga niya ay eto laylay na yung book ng babae, at eto nga labas na etong si Blondie Girl, atong malditang babae na na-encounter ni Kafka dun nga sa may parking lot. At so ang pangalan ng babae na to ay Kikoru Shinomiya. At dito etong tatlo yung nasa first, second, saka third place, lahat sila ini-aim na i-challenge etong si Shinomiya dyan, habang eto si Kafka gulat na gulat siya. At then pagkatapos nga niya ilapit na etong si Shino dyan kay Kafka, at sabi niya nga dyan, unti-unti mo nang nakikita nalalaman yung kaningningan ko, sabi niya ganyan dito kay Kafka. At then pagkatapos niyan is biglang sigaw dito etong si Kafka, sabi niya nga dyan, matagal ka na palang big shot, sabi niya ganyan. At eto na, gulat dyan etong babae, at yung blagag bigla siyang sinapok dito, inupakan ng mga butlers nga o mga guards dito ni Shinomiya. At then pagkatapos nga niyan ay eto, ang kulit lang na reaction ng mga elite nila, sabi nga nitong dalawa, anong ginagawa ng matandang yun, habang eto nga si Kafka hilata ngayon siya dyan, hilo-hilo siya. At then dito nga lapit pa atong si Shinomiya, sabi niya nga dyan kay Kafka, pangalawang beses na yan na napagkatawaan kita, sabihin mo hanggang saan pa yung kaya mo, sabi niya ganyan dito kay Kafka. At then pagkatapos nga yan dito gigil lang atong si Kafka, at ngayon tinatawag na sila para sa pangalawang part na ng second stage. At then dito nga sigaw na etong si Kafka, sabi na nga dyan dito kay Shino, makikita neto ni Shino sa susunod, siya naman yung pagkakatuwaan nga neto ni Kafka. At then pagkatapos nga niya na dito hinga-hinga etong si Kafka, sabi niya nga dyan, sino pa kasi niloko niya, halos din na nga siya makapasa, sabi niya ganyan. Pero eto seryoso etong si Ichikawa, sabay sabi niya nga dito na hindi, may pag-asa pa, sabi niya ganyan. Kasi nung past 2 years ay lahat daw ng exam ng second part ng second stage ay patungkol sa body disposal ng kaiju. Di ba nga ayan yung trabaho nila ngayon. At tuloy pa dito ni Ichikawa na mukhang gusto ng association na itaas yung awareness ng mga candidates patungkol sa iba pang parts ng pag-neutralize ng kaiju. At saka baka gusto raw makita ng association nga kung ano yung nalalaman ng mga candidates patungkol sa mga kaiju at pagdating sa teamwork. So yan daw talaga yung dahilan kung bakit pumasok etong si Ichikawa bilang dismantler dito nga sa trabaho nito ni Kafka. Batin pagkatapos nga niya na eto, salita na etong si Kafka, sabi niya nga dyan, okay sige, ipusta na natin lahat dyan sa second part na yan. At eto nga, alis na ngayon dyan etong si Kafka. At then pagkatapos niya ay nagulat na nga etong dalawa. So sabi nga dito ni Kafka, wow, ang laki, sabi niyang ganyan. At dito punta na sila sa area kung saan nga gaganapin etong second part ng second stage nila. At so dito salita na itong lalaki, at ang sabi niya nga dyan na siya yung mga siwa o magbabantay ba dito
nila Kafka sa mga candidates at siya si Hoshina, ang vice captain ng 3rd Division. At then pagkatapos niyan ay bukas-bukas na nga ni Hoshina itong pintuan, sabay biglang sabi na okay sige, ang gagawin nyo ngayon ay dito naman napapaisip na etong si Kafka, sabi niya nga dyan pagdidismantle ng kaiju, diba sabi niya ganyan. At then ay dito is bam, labasan na ngayon itong mga halimaw, sabay biglang sabi ngayon neto ni Hoshina na ang gagawin nila ngayon ay yung pag-neutralize dito sa mga kaiju na to. At so dito nagulat yung dalawa, sabi nga nila pag-neutralize sa mga kaiju. So mali yung ina-expect nila kasi inaasahan nila yung pag-dismantle lang ng mga patay na katawan nga nung kaiju, pero hindi, papatay sila ngayon ng kaiju dyan. Pero eto nga si Shino, tatawa-tawa lang, ngingiti-ngiti lang kasi nga dyan siya magaling hobby niya yung pag-neutralize, yung pagpatay sa mga kaiju na yan. At then pagkatapos nito is yan guys, so hanggang dito lang itong episode na to. At ayan, i-try lang muna natin saglit etong si kaiju. So siguro dito ay makakasabay na ako sa inyo, medyo mauna-una tayo dito. At ayan, ay kung meron kayong ibang mga anime na gusto pang i-manga series ay i-comment nyo na dyan sa ibaba at gagawin natin yan, sasabay natin yan dito. So yun lang naman guys, at ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay Kaiju. So hintay-hintay lang para sa kasunod nito. So lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.